then ngayon, tignan nyo pagkabisita ko ulit, sobrang labo na. So ayun yung tubig niya ngayon. As of now, as of today, taas siya ng pataas. Nung una hindi pa umaabot doon kila Kuya Lloyd. Ngayon umabot na sa loob nila. Ito yung bahay namin, wala nang bubong. Kahit gaano kaingay, gaano nagbabangayan dito sa bahay na to, mas lamang pa rin yung kasiyahan na nabuo dito sa bahay namin. So sa mga nagtatanong pala guys magkatapat lang talaga kami ng bahay ni Kuya Lloyd. So ito yung bahay nila Kuya. And then ito yung bahay namin. Walang kuryente sa bagong bahay. So may bumbero sabi ko. Meron po ba kayong pinagana na kuryente or what or something? Kasi meron po nag-spark dito sa first thing mo. So ayan, kakarating ko lang dito sa bahay, dito sa Kaingin, sa luma namin bahay, kung saan ay giniba na dito. And then ayan, nanggaling na ako dito kahapon kasi nga pinuntahan ko si mama and then yung aso ko, tapos nag-vlog ako para sa Facebook ko. So kung makikita nyo sa vlog ko sa Facebook ko, sobrang linaw ba ng tubig. And then ngayon, tignan nyo pagkabisita ko ulit, sobrang labo na. So ayan yung tubig niya ngayon. As of now, as of today, ayan, pataas siya ng pataas. Nung una hindi pa umaabot doon kila Kuya Lloyd. Ngayon umabot na sa loob nila. Yan ang itsura ng tubig niya, lumabo na dahil nga rin sa mga ginibang bahay dito, sa mga bato. So, ganyan ang itsura niya. Nagmisto lang ghost town tong ano namin, Kaingin. Itong lugar namin, kahit may lang yung agwan, papunta sa kalsada. Parang ghost town na banda dito sa amin dahil nga wala ng tao, tapos bahaba. Noon, bumababa to. Ngayon wala na, hindi na siya bababa dahil nga wala na nagpa-pump ng tubig palabas. So, na rin yung pump ng tubig. Ano, ganyan na lang siya. And then, antayin na lang mag-iba lahat ng mga bahay dito. Siguro, pag nagpunta na dito yung mga gamit ng mga construction para mag-iba, ayan, alisin nila yung tubig. But for now, doon na muna sila nagsimula sa may simbahan eh. So, ngayon, bumisita ako dito para tingnan yung aso ko. And then, syempre, tingnan yung bahay. Kasi nga sabi, nag-iba na daw. So, ayan, pasok muna tayo sa loob, guys. Kinuha ko lang rito, nakalimutan ko kahapon dalhin kasi naman ito puro ilaw. So ayun guys, sa mga nag-worries about sa aso ko, huwag kayong mag-worry guys dahil nga kukunin ko yung mga aso ko and hindi ko iiwan yan. Na-stress lang ako sa isa kasi nga hindi ko alam kung saan ko siya pupunta. Pwede naman din siya sa may bahay. But ayun, bibilang ko pa siya kulungan. And for temporary lang siya. Pero naghahanap ako ng pwede niyang pag-stayan para alam niyo yun, yung parang papaalaga ko siya. Ayoko siya ibigay, ayoko siya ibenta. So gusto ko ipaalaga lang siya. Isa. Kasi nga yung isa aggressive yun yung isa. Ito yung nanay niya. And ito yung dadalhin ko dun sa kwarto kasi nga sobrang bait na ito. Yung ayun, kailangan pa ng ano niya ng learnings. So ito kasi si Briska nag-kinder eh. So ayan, may alam-alam to eh. No, be, kiss ako ba? Be, kiss ako ba? So, yun nga guys, huwag na kayo mag-worry about sa aso ko. And then, alam ko nakikita ko yung mga comment nyo, pinapa-up nyo about sa dogs ko. And hindi ko po hayaan yung aso ko na maiwan dito or ipamigay or what, kung ano man gawin. Dahil aso ko po yan, dalawa, responsibilidad ko po yung dalawa. So, ayun guys, huwag na kayo mag-worry. So, ngayon, for today's video guys, ito na yung itsura ng bahay namin dito sa Kaingin. Natanggal na yung kalahating bubong. And then yung kalahating bubong na yan kasi ito yung bago na nilagay na bubong. So tinanggal na nila para maibenta. And then naibenta siya kahapon sa murang halaga. At ayan, nagalit si mama dahil nga nabenta ng mura yung bubong. So akala niya mabibenta ng mahal. Kasi nga 500 ang isa, tapos 500 ang isang bubong, tapos ang benta lang parang 230 ang isa. So ang laki ng binaba, bagong-bago pa yung yung bubong and then mahaba. So 500 daw yung nabili yung bubong na yun eh. So ayan, nagalit si mama kahapon dahil nabenta siya ng mura. So sa mga nagtatanong pala guys magkatapat lang talaga kami ng bahay ni Kuya Lloyd. So ito yung bahay nila Kuya. And then ito yung bahay namin. So sa mga nagtatanong pa rin dyan, ayan guys, bahay nila yan. As in magkatapat lang talaga kami. Papasukin natin yung kwarto na isa. Wait lang ha. Ay, wala ka ng tubig. Ay, meron. Wala. Nakalagay ko lang kahapon din. So ito na yung makulit. Mama Kang, makulit ka diba? Kakaligo lang nito guys kahapon. Kaya nagpunta rin ako dito kahapon kasi nga pinaliguan ko silang dalawa. Wait lang, wag ka makulit.
Bango yan oh. So ito yung sinasabi kong aggressive guys, itong isa, and then ito yung nanay. Kasi ito, bata pa to, and then simula nung bata to, hindi pa to naiilalabas. I mean, nailabas naman siya, pero parang bilang lang sa kamay. Bilang lang sa kamay paglalabas ito sa kalsada, kaya hindi to na socialize ng gaano sobra. Pero nakatali naman to sa labas, so kilala niyo yung mga tao, mga aggressive talaga to guys. Ito maliit na to. Pero mabait to kapag ano, maamo sa amo, and then maamo sa mga tao dito sa bahay. Ito sobrang bait na ito ni Briska kasi matanda na be. Gusto ka be? Gusto be? Wait lang. Pinapasanan ako. So ito guys, as of now, ito na yung bahay dito sa may Kaingin. Ito yung bahay namin, wala nang bubong. Ayan na yung itsura niya, wala na siya. So nakakamiss lang talaga dito sa bahay namin dahil kahit gaano kaingay, gaano nagbabangayan dito sa bahay na to, mas lamang pa rin yung kasiyahan na buo dito sa bahay namin. Nakakamiss lang kasi nga dito kami nakatira noon, eh syempre ngayon wala na. Dito nagkaroon ng buwan, dito nagkaroon ng isip. Noon yung bahay namin guys, hindi talaga guys. Yung bahay namin kilala as a kubo. Yung bahay namin kilala sa kubo guys. Maganda yung kubo namin dati, eh naabutan ko yun. So inaayos na nila mama hanggang sa naging maliit na bahay na, tapos ayan hanggang sa naging ganito na pinaayos ng kapatid ko nung nagkaroon na siya ng pera. Alam niyo, sobrang tagal na naayos to, but alam niyo yung mga nabubuo ditong ano, mga nabubuong memories. Grabe. So ito na yung itsura niya guys. Ayan, kung dito naman, dito ako natutulog guys. Ayan, dito yung kwarto ko noon. Ayan, nakikita nyo naman yun sa vlog ko. So ngayon, pag-videobayin na rin to guys. Oo, wala na itong bahay namin. So, paalam. Ay, nakakalungkot. So ayun guys, ngayon pupunta lang ako ng bilihan ng dog food kasi wala na silang dog food. So ngayon bilan natin sila ng dog food, or baka magkarinderya na lang para hindi ako umalis na. So bibilang ko lang sila pagkain kasi hindi pa sila nakain kanina. Kinakain to ni mama kahapon, so ngayon pakainin natin ulit ngayon dahil nga si mama nandun na sa Las Piñas. So let's go. Walang kuryente sa bagong bahay. Ayoko maingay guys, kaya ganun. So bawal kasi mag-ingay. And then ayan, wala nga tayong kuryente. And then di ko alam kung ano yung nangyari. But to make long story short, tama ba yun? Basta yun, kwento ko lang kasi kanina palabas ako ng bahay, and then pagkalabas ko, namatay na talaga yung ilaw. Pero dinedma ko lang. And then, ayun, pagka-dedma ko, patuloy ako sa paglalakad. Tapos, meron kasi dito mga pinag-i-stayan ng bumbero. Doon sa gilid ng bumbero, may nag-spark. And then, sabi ko talaga dumiretso kagad ako dun sa may bumbero. Sabi ko, "Tao po, meron po ba kayong pinagana na kuryente or what or something? Kasi meron po nag-spark dito sa poste nyo." Ganyan. Kasi alam ko yung alam ko yung tsura ng spark eh. Kasi nangyari na nga yun sa lumang bahay, sa may Kaingin. So, alam ko eh. And then, ayun, tinanong ko. Tapos ang sagot na nila, sabi, "Ay, saan sir? Ganyan ganito." Tinuro ko kung saan. And then, ayun, pinaliwanag nila. Sabi, "Ay, sir, baka ano yan? Yung sa may dahon po kasi yung dahon niya ang mahaba, so natutulak yung wire or yung kuryente." So ayun, biglang nangalay ako. Wait lang ha. Inano ko kasing kulay, wait lang yan, nakalapag na lang. So ayun,
Sabi nila sa ano daw yun, sa dahon. And then ayun, sabi ko, okay po, okay. Akala ko, babalik naman yung kuryente kaagad. So ako kasi, kaya nga ako palabas dahil nga bibili ako ng pagkain sa 7-Eleven. And then ayun, nung pagkatuloy ko sa 7-Eleven, syempre tawang food trip, yan, kasi nga pagod. And then ayun, pagkatapos ko kumain, umuwi na ako. And then pagka uwi ko, wala pa rin ilaw. At ayun, siguro dun yun sa may sa nag-spark. Pero hindi ko pa rin nasabi ngayon. Pero ayun nga, nakatambay ako kanina sa labas. Kasi nga init dito sa loob. And then bumalik lang ako dito para i-vlog to dahil nga brown out. So, syempre, buhay vlogger. Charot. Sabi nga daw, magkakakuryente daw, alas 3 pa. Anong oras na? Parang magi-11 pa lang. So, meron pa tayong 11, 12, 1, 2, 3, 4 hours waiting. Brown out. And then buti na lang naisama ni mama yung ilaw sa bahay, yung ito. Yan, wait lang. So buti ito na isama to ni mama. And then ito guys, tina-charge lang to. Buti naman meron pa siyang natitirang battery life. And then buti rin nakapag-charge ako ng cellphone ko kanina. So ayun, may ilaw tayo. Di ba? Pawis-pawis na ako Kung nakikita niyo, sobrang pawis ko na kasang init. Sobrang init. Ngayon, brown out. Wala akong kanina. Lobat din ako kanina. Buti na talaga nag-charge ako. So, ayan. Buti na lang talaga may ilaw tayo. So, ngayon, brown out malala. Tambay tayo mamaya sa labas kasi ang init. So, tsura niya. Ayan. Pag walang ilaw, patay natin ilaw. Ayan. And then, buti na nga lang. Ito, meron tayo nitong LED lights. So, yan, gamitin natin siya. So, ayan, lalabas muna tayo para doon tayo tumambay. And then, mamaya balitaan ko kung ano yung mga mangyari. Opo, kasi first time na ito mangyari. So, lalabas muna tayo ng bahay para doon tayo magpalamig. Kasi ang init dito, guys. Mainit na yung panahon, mainit pa rin dito. So, good luck. Iwan natin ito yung flash dito para maliwanag. Hindi pa patayin. So, ayan guys. Wait lang, kunin ko lang yung bag ko. Lalabas tayo. Labas muna tayo guys. Balikan ko kaya pag nasa labas na. So, ayan guys. Nandito na ako sa labas. And then, wala pa rin tayong ilaw. So, maghihintay lang tayo dito. Or baka tumambay ako mamaya sa kaingin. Dahil nga wala pa rin ilaw. And then, mamaya if bumalik yung kuryente, babalik na lang tayo kasi andito ako maburyo. So matagal to antayin, alas 3 pa. So baka makitulog muna ako dun sa mga kaingeros para naman makapagpahinga tayo ng maayos kasi kailangan natin magising ng maaga bukas dahil nga kailangan natin tapusin yung mga dapat tapusin dahil di pa ako napag-uwi sa bahay. So ayan, antayin natin antayin natin mabalik yung kuryente. So meron naman akong kaibigan dito na nangungupahan din. So, siya na lang balitaan ko pag may kuryente na. Balitaan ko kayo mamaya or bukas. So, ayan kasi ganito yun guys. Ang nangyari kasi may kuryente na. Wala, may kuryente na. May kuryente na guys. Kasi pinindot ko. Hindi, may kuryente na. Siguro bago ito lang kakatayo ko nagkaroon ng kuryente. I mean, kaya ako tumayo kasi nagkaroon ng kuryente. Nakita ko yung hallway namin is may ilaw na. So, ayan, may kuryente na guys. So, ayun, tama hinala natin kanina kung saan nanggaling and then kung bakit nawala ng kuryente. So, tama hinala natin na nanggaling dun sa may spark na nakita ko kanina sa labas. And then, ayun, parang sinawalang bahala na ng bumbero kanina. Kasi nga, syempre, sila nakakaalam guys. So, ayun. Kanina pa ako nandito sa taas and then nakatulog na ako parang almost 1 hour. And then, ngayon, mag 2 AM na. Kagising ko lang kanina lang rin bago magkaroon ng kuryente. Kasi nga, pinawisan ako. So, hindi ko kinaya yung init. And then, ayan, buti mahal tayo ni Lord. Naramdaman niya na, ay, pause na yung anak ko Ayun bigyan natin kuryente yan. So ayun guys, kaya wala na ako masyadong energy dahil nga kagising ko lang rin. And ayan, kakampang ko lang rin. Wait lang.
Buksan natin yung aircon ko. Ayan, so ayun, binuksan ko na aircon ko kasi nga, padama naman ang hangin, bes. Yan na, ang hangin mo naman, bes. Grabe yung hangin mo ah. So ayan, pasensya na sa maingay muna electric fan kasi kanina pa akong pawis na pawis, pero maliligo muna ako bago matulog. So, maliligo ako bago bumalik sa tulog. So ngayon, hindi na ako mapag-talk dahil nga kagising ko lang rin. And then, wait na, ano oras na ba? Naku, magto 2 AM na. Oo nga, mag 2 AM na, 1:47 AM na. So, inuna kong mag-vlog dito sa YouTube. Kasi ito, bibidyo naman ako sa susunod ng, mini vlog. So, wala na masyadong energy kasi kakagising ko lang. So, update ko kayo bukas, guys. And then, maliligo lang ako. And then, ayun, pagkatapos ko maligo, magpapahinga na ako. So, magbablog muna ako dito sa mini vlog. Sa mga hindi nakakalam, guys, nagbablog din ako sa Facebook page ko. And mag-follow na kayo doon. Just visit Jeco TV. And then, doon nyo malalaman ang mga update ko araw-araw. Kasi nga, everyday upload ako doon, guys. And then, dito sa YouTube is alternate tayo. So, kakayanin. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang. And then, balita ko kayo kapag mayroon pa akong pwedeng ibalita sa inyo bukas. May sabay natin dito sa isang vlog. So, let's go!